So yung instruction po natin dyan is 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Ibig sabihin, makinig sa kasunod at piliin yung drawing na may kaugnayan sa content na narinig mo. So, papakinggan natin yung audio, pipiliin natin kung alin dyan sa mga drawing na iyan yung may kinalaman doon. So, makikita niyo po mga dates, mga kalendaryo. So, pakinggang mabuti yung babanggitin na date. Kasi malamang doon natin makukuha yung tamang sagot. So, makinig pong mabuti. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 여름 휴가는 언제예요? 8월 1일부터 5일까지예요. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 1번 여름 휴가는 언제예요? 8월 1일부터 5일까지예요. Okay. So yung sabi po sa audio is, kung narinig niyo yung date, 8월 1일부터 5일까지. 8월 1일부터 5일까지. So ano ba yun? So 8월 is August. So lahat naman yan, naka-August. And sabi, 1일부터. So il is 1. And then may sinabing buto. So buto, ibig sabihin po niyan is simula. Starting, no, from. So from August 1 daw, and then ang sabi, uwil, kaji. So uwil, una man is 5. Meron po ulit unit na date, il, and then may kaji. So yung kaji, ibig sabihin is 2 or hanggang. So from August 1 to 5. So alin ba dyan sa kalendaryo? Iyon. The correct answer is number 3. So from August 1 hanggang August 5. So that's the correct answer. So again, ito po yung sinabi sa audio. Translate natin. Sabi niya, 여름 휴가는 언제예요? So 여름 휴가, ibig sabihin po niyan is summer vacation. 언제예요 is when is. Tinatanong niya kung kailan. So when is your summer vacation? Sabi niya, it is from August 1 to 5. So yun po yung ibig niyang sabihin. So the correct answer is number 3. So number 2 naman tayo. Makinig pong maigi. 2번 경주에 가면 뭘 하고 싶어요? 박물관을 관람하고 싶어요. Okay, so isa pa po. Makinig mabuti. 2번 경주에 가면 뭘 하고 싶어요? 박물관을 관람하고 싶어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So yung clue nyo po dyan is yung 박물관을 관람하고 싶어요. 관람하다. Ano ba yung 관람하다? And then 박물관. Ano ba yung 박물관? 박물관. So 박물관, ibig sabihin po niyan is museum. So dun pa lang po, meron ka ng clue sa pwede mong isagot. Ito lang naman yon, number 4. So ayan, merong jar, naka-salamin. Siyempre, sa museum mo lang naman yan makikita. And idagdag mo pa yung 관람하다, ibig sabihin to look, to visit, or magtingin-tingin sa Tagalog. So sabi niya, gusto niya daw magtingin-tingin sa museum. So yun po ang ibig sabihin ng babae. So the correct answer is number 4. So next po tayo. Dito naman tayo sa number 3. Sabi po dyan, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So, tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So, pakikinggan lang natin sa audio kung ano yung pinag-uusapan nila and then piliin sa choices kung tungkol saan iyon.
So makinig pong mabuti. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 제주도는 어땠어요? 아주 좋았어요. 경치도 좋고 음식도 맛있었어요. Okay, sa isa pa po, makinig. 제주도는 어땠어요? 아주 좋았어요. 경치도 좋고 음식도 맛있었어요. Okay, so tungkol saan kaya yung pinag-uusapan nila? So kung di po naintindihan yung sinabi sa audio, ito po yun. Sabi, 제주도는 어땠어요? So Jeju-do. So Jeju-do, ibig sabihin po niyan is Jeju Province or Jeju Island in Jeju City. Merong nun, which is a topic particle, and then 어땠어요 meaning how was. So how was Jeju Island? Tinatanong niya, how was Jeju Island? So kamusta yung Jeju Island? Ang sabi ng lalaki, 아주 좋았어요. 아주 meaning very. 좋았어요 is nice or good na naka-past tense form lang. So sabi niya, it was very good or it was very nice. 경치도 좋고 음식도 맛있었어요. 경치 meaning po niyan is scenery, yung mga tanawin, mga view. Merong do, ibig sabihin lang po niyan is also, parang din sa Tagalog. So merong jot, yung adjective natin to be good, to be nice. Merong gu, yung end, at. Umshik. So umshik, ibig sabihin food. Meron ulit do, so yung do also or din sa Tagalog. Mashisosoyo, ibig sabihin was delicious. So masarap na naka-past tense form lang. So ibig niya sabihin, maganda din daw yung view or sceneries at masarap din daw yung pagkain. So ano ba yung pinag-uusapan nila? So pinag-uusapan nila yung experience ng lalaki sa Jeju Island. So ano kaya yung ginawa ng lalaki dyan? So isa-isayin natin yung choices. Sigurahin po muna natin yung iba. Sabi dyan, undong, meaning exercise. So nag-exercise ba o gumawa ng kahit anong sports yung lalaki sa Jeju Island, Jeju City? Hindi naman po, kaya X po yan. Number 3, sabi yaksuk. So yaksuk meaning po niyan is promise or appointment. So nag-a-appointment ba sila? Gumagawa ba sila ng appointment yung dalawang tao? Hindi rin naman, kaya X po yan. Number 4, Jungsang. Jungsang, ibig sabihin po nito is symptoms. Yung mga sakit, sintomas. So pinag-uusapan ba ng dalawang tao yung sintomas? Hindi rin naman, kaya X po yan. So the correct answer is number 2. So pinag-uusapan po nilang dalawa is yung naging experience ng lalaki sa Jeju Island, dun sa travel niya. So that's yoheng, meaning travel or trip. So that's the correct answer. Make sure po na i-take note yung mga vocabularies po na yan. Dito naman tayo sa number 4. So basahin natin yung instruction. Sabi, 다음을 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Ibig sabihin lang po niyan is makinig sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So pakikinggan lang natin yung audio and then pipiliin natin yung tamang sagot sa tanong doon. So makinig pong mabuti. 4번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 무엇을 타고 가려고 해요? 1. 비행기로 가려고 해요. 2. 월요일에 가려고 해요. 3. 친구하고 가려고 해요. 4. 제주도로 가려고 해요. Okay, sa isa pa po, makinig.
무엇을 타고 가려고 해요? 1. 비행기로 가려고 해요. 2. 월요일에 가려고 해요. 3. 친구하고 가려고 해요. 4. 제주도로 가려고 해요. So ano kaya ang sagot dyan? So kung narinig po yung question word, mas magiging madali po yung pagsagot po ninyo dito. So yung sabi is 무엇을 타고 가려고 해요? 무엇을 타고. So ibig sabihin may bagay tayong tinutukoy. So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa question. 무엇을 타고 가려고 해요? Sumuot. Muot po, ibig sabihin what? So ano? Merong object particle. Merong tada. Tada, ibig sabihin to ride. Merong go and yung kada naman, go. So pag pinagsama po itong dalawa, to go by riding. And ito naman pong nakakonjugate, yuguheyo, ibig sabihin po niyan is intend to. Plan to. Planning to. Sa Tagalog, balak. So, ibig sabihin lang po niyan sa Tagalog, ano yung balak mong sakyan? What do you intend to ride? Yun po yung ibig niyan sabihin. So, anong balak mong sakyan pagpunta? So, isa lang po, yung may bagay dyan. So, again, pag yung tanong is muot, hanapin mo na is yung name ng mga object yan, bagay. So, dito yung tinatanong specific means of transportation. Kung ano yung balak niyang sakyan. So isa lang po yung meron dyan, and that's bihengi. Bihengi. Ibig sabihin, airplane. Aeroplano, and then sabi niya, ro, haryugu heyo. So yung ro po dito, ibig sabihin lang po niyan is parang by, or sa pamamagitan ng, in Tagalog. And then karyugu heyo, ibig sabihin, intend to go. No, intend to go. Sabi niya, I intend to go by plane, by airplane. So yun po yung sabi sa number 1. So yan yung sumasagot sa tanong ng babae na kung ano yung gusto niyang sakyan pagpunta. So bakit kaya mali itong number 2? Sabi diyan, 월요일에 가려고 해요. Ibig sabihin, I intend to go on Sunday. So meron po tayong time-related noun and meron time marking particle. So yung sinasagot po niyang tanong is onje dapat. So hindi po yan sumasagot sa tanong na muwot, kaya etis po yan. Number 3, sabi, 친구하고 가려고 해요. Ibig sabihin, I intend to go with a friend. Balak kong pumunta kasama yung kaibigan. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na muwot. Ang sinasagot niya pong tanong is 누구하고. 누구하고 가려고 해요? So yun po yung sinasagot niyang tanong. So X yan. Number 4, sabi, 제주도로 가려고 해요. So location related noun. 제주도 meaning Jeju province, Jeju Island, Jeju City. Merong ro. So yung ro naman dito, ibig sabihin to or towards. And then 가려고 해요 meaning to intend to go. Sabi niya, I intend to go to Jeju City, Jeju Island. Balak kong pumunta ng Jeju Island. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na muwot. Ang sinasagot niyang tanong is odi. 어디로 가려고 해요? So yun po yung sinasagot niyang tanong. So X din po yan. Again, correct answer is number 1. Next, dito naman tayo, number 5. Basahin natin yung instruction. Sabi, 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, ibig sabihin, makinig sa kasunod at piliin yung pinaka-tamang karugtong na salita. So, pakikinggan lang natin yung audio, pipiliin natin yung tamang karugtong or sagot doon. So, ipi-play ko na po yung audio, makinig pong mabuti. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이번 휴가 때
뭐 할 거예요? 1. 부산은 바다가 아주 유명해요. 2. 수영을 하러 해수욕장에 갔어요. 3. 친구들하고 부산에 가려고 해요. 4. 부산에 갈 때 기차를 타고 갔어요. Okay, sa isa pa po, makinig pong mabuti. 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 1. 부산은 바다가 아주 유명해요. 2. 수영을 하러 해수욕장에 갔어요. 3. 친구들하고 부산에 가려고 해요. 4. 부산에 갈 때 기차를 타고 갔어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So, kung napakinggang mabuti yung question, sabi mo hal kuyeyo. Mo hal kuyeyo. So, mo hal kuyeyo, ibig sabihin, what will you do? So, ano ang gagawin mo? So, naka-future tense, hindi ba? Mo hal kuyeyo, so naka-future tense. So dapat yung hahanapin mo sa sagot is naka-future tense din po or may meaning ng future tense. So kung papansinin po ninyo, itong 2 and 3, yung mga verb po dyan is naka-past tense. So automatic X na po yan, kahit wag mo na yung i-translate. So dalawa na lang po itong pagpipilian mo. Yung isa naman, number 1, naka-present tense. And kung alam mo itong word na ito, i-X mo na kaagad yan. Yung hada po kasi is not a verb. No? So kasi verb yung hinahanap natin, what will you do? Hindi ba? So verb yung hinahanap. So adjective po ito, meaning to be famous, kaya X na po yan. So wala ka pang tinatranslate, pwede ka lang sumagot. So the correct answer is number 3. So translate pa rin natin, no, para madagdagan yung vocabulary po ninyo. So sabi po nung nasa audio, ibon hyugate mo hal kuyeyo. Ibon, ibig sabihin lang po nito is this, pero oras, o may kinalaman po sa time yung pinag-uusapan. Hyuga, hyuga ibig sabihin vacation. Yung te, again, pwede po yung on, pwede rin during. Mohal kuyeyo. So, mohal kuyeyo, what will you do? So, anong gagawin mo during this vacation? So, number 1, ang sabi dyan, 부산은 바다가 아주 유명해요. So Busan. So Busan, Busan City. With topic particle, bada, ibig sabihin sea, dagat. With subject particle, aju, ibig sabihin po is very, sobra. Yung heyo, again, ibig sabihin po is famous, sikat. So sa Busan daw, yung dagat is sobrang sikat. So hindi po yan sumasagot sa tanong na what will you do, kaya X po yan. Number 2, sabi, 수영을 하러 해수욕장에 갔어요. 수영을 하다. 수영을 하다, ibig sabihin po yan is to swim. Langoy. Meron pong row. So, row, ibig sabihin lang po yan is in order to. Order to, sa Tagalog, para. 해수욕장 naman po, ibig sabihin lang po yan is beach. Merong which is a location particle, and then 갔어요, went. Past tense na. So, automatic X na yan kasi naka-past tense na. Hinahanap natin is future tense. Sabi niya, nagpunta daw siya sa beach para lumangoy. So, yun po yung meaning ng number 2. So, X po yan. Number 4, sabi, 부산에 갈 때 기차를 타고 갔어요. So, Busan is Busan with location particle, kalte. So, ibig sabihin lang po niyan is when going. Kapag pumupunta, kicharu. So, kicha is train with object particle, and then tagu gasoyo, ibig sabihin went by riding. So, naka-past tense na. So, X na rin to dapat kaagad.
So, pumunta daw siya sa pamamagitan ng pagsakay sa tren noong pumunta siya ng Busan. No? So, yun po yung ibig niyang sabihin. So, number 4 is mali din po. So, the correct answer is number 3. So, translate po natin ito. Sabi, 친구들하고 부산에 가려고 해요. 친구들. So, ibig sabihin, maraming kaibigan. Plural, friends. May hago, meaning with, kasama. Busan에, ibig sabihin, Busan, city na merong location particle. And then, 가려고 해요. So, kada is to go. Merong lyugo heyo, yung nabanggit natin kanina. Ibig sabihin, intend to, or planning to, or balak sa Tagalog. So, ibig niya sabihin, balak kong pumunta sa Busan kasama ang mga kaibigan. So, yun po yung sumasagot sa tanong ng lalaki kung ano yung gagawin mo ngayong or sa darating na bakasyon. So, that's the correct answer. So, pakitake note din po ng mga vocabulary na yan para mas mabilis nyo masagutan yung mga tanong sa exam. So hanggang dyan po muna. Like and follow our page lang po para sa mga gantong klaseng videos. So sa susunod po ulit, anyong.